King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1045. Assassinations. Agad na natarante si Sacred Dr. Jade Spirit. Halata na ang buong atensyon niya ay nasa interspatial ring. Isang orihinal na hayop ng 10,000 ancient races ang nakahiga doon, patay. Kahit patay na, naglabas pa rin ito ng mabangis at makapangyarihang aura. Ang ganoong kapangyarihan, ang gayong purong 10,000 ancient races bloodline, at isang orihinal na aura ng langit at lupa. Gusto ng Sacred Dr. Jade Spirit na simulan ang pag-inspeksyon sa Golden Winged Scarlet Tiger ngayon, ngunit bumalik ang kanyang kamalayan sa kanyang katawan. Muling nagliwanag ang mga mata ni Sacred Dr. Jade Spirit pabalik sa St. Herb Pavilion, at agad siyang nagsalita. Naayos na, Master, pumayag ka, agad na tanong ni Josuer. Kasabay nito, si Josuer ay labis na nag-usisa kung ano ang kinuha ni Zhao Feng para sa Sacred Dr. Jade Spirit na sumang-ayon sa kanya noong tinanggihan pa niya ang mga imperial. Ano? Ayaw mo bang tulungan ko siya? Tanong ni Sacred Dr. Jade Spirit at ngumiti kay Josuer. Bahagyang namula ang mukha ni Josuer, at hindi na siya nagsalita. Senior, salamat. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Hindi niya inaasahang makikilala niya si Sacred Dr. Jade Spirit sa kanyang pagbisita. Ang Sacred Dr. Jade Spirit na sumali sa Hall of Gods ay dapat makapagpataas ng katanyagan nito. Kung gusto ni Zhao Feng ng higit pang mga table tasks sa hinaharap, maaari na lang niyang hanapin ang Sacred Doctor na ito. May kailangan bang ihanda si Senior? Tanong ni Zhao Feng. Dahil pumayag si Sacred Dr. Jade Spirit na maglingkod sa Hall of Gods sa loob ng 10 taon, kailangan niyang lumipat sa Hall of Gods. Tara na, direktang sabi ni Sacred Dr. Jade Spirit. Ang 10 taon ay isang tapik lamang ng isang daliri para sa isang Sacred Lord. Pagdating niya sa Hall of Gods, ang Hall of Gods ang mananagot para sa mga resources na kailangan niya para magpino ng mga table tasks. Josuer, aalis na kami. Ngumiti si Zhao Feng. Bagamat napagkasundoan nila ang 10 taon, tiwala si Zhao Feng na makukuha niya si Sacred Dr. Jade Spirit na manatili kahit makalipas ang 10 taon. Sasama din ako. Agad na sinabi ni Josuer matapos makita si Zhao Feng na aalis na kasama ang kanyang amo. Agad na huminto si Zhao Feng. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Josuer. Gusto kong makasama si Master. Agad na tumayo si Josuer sa tabi ng Sacred Dr. Jade Spirit. Wala ka bang pakialam sa St. Herb Pavilion? Tanong ni Zhao Feng. Ang St. Herb Pavilion ay sasali rin sa Hall of Gods. Walang iniisip na sabi ni Josuer. Kung ganoon ay umalis na tayo. Hindi alam ni Zhao Feng kung ano ang nangyayari kay Josuer, ngunit ang St. Herb Pavilion ay isa sa mga nangungunang herb market sa Yun Province. Halatang mabuti kung sasali sila sa Hall of Gods. Nangangahulugan ito na ang Hall of Gods ay mayroon na ngayong mga profesional na namamahala sa mga table tasks at halamang gamot, na nagpapahintulot sa kanila na lumawak. Si Zhao Feng ay lumitaw sa tabi nila at iwinagayway ang kanyang kaliwang braso. Whoosh! Lumitaw ang pilak na liwanag sa paligid ng tatlo nang magsimulang maglaho at mawala ang kanilang mga figure. Sa susunod na sandali, lumitaw sila sa labas ng isang spiritual palace. Ito ba ang kakayahang dumaan sa kalawakan? Bahagyang nagulat si Sacred Dr. Jade Spirit. Halatang hindi niya masyadong binibigyang pansin ang outside world, kaya hindi niya alam na nakuha ni Zhao Feng ang Misty Spatial World. Napakaraming enerhiya ang nagamit. Bulong ni Zhao Feng. Mas maraming enerhiya ang ginamit sa pagkakataong ito mula nang magsama si Zhao Feng ng 2 pang tao kasama niya, kasama si Sacred Dr. Jade Spirit, na isang Sacred Lord. Pagkatapos ay ginamit nilang tatlo ang teleportation array sa loob ng Spiritual Palace. Nag-utos si Zhao Feng pagdating nila sa sangay ng Ocean Smoke Pavilion. Tanggapin ang St. Herb Pavilion sa Hall of Gods. Nagpatuloy silang tatlo sa kanilang paglalakbay at nagtungo sa Yu Province. Magpapahinga si Zhao Feng pagkatapos gamitin ang kakayahang dumaan sa kalawakan ng 2 beses, na mabawi ang kanyang True Yuan. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa Hall of Gods sa Yu Province makalipas ang ilang dosenang araw. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Zhao Feng ang bagong itinayong Hall of Gods. Ang Hall of Gods ay nakalagay sa hanay ng mga bundok. Delikado ang daanan, at napapalibutan ito ng mga ulap at ambon. Ang palasyo ay kahanga-hanga at dumapo sa mga bundok o sa mga bangin.
Nakipag-ugnayan na si Zhao Feng kay Bichingyo gamit ang Dark Heart Seal noon pa man. Naghihintay na si Bichingyo sa pasukan. Grand Elder, Senior Sacred Dr. Jade Spirit, mangyaring pumasok. Si Bichingyo ay tumingin kay Zhao Feng nang may pagkamangha. Sa loob lamang ng isang buwan o dalawa, inimbitahan ni Zhao Feng ang isa pang Sacred Lord, ang Sacred Dr. Jade Spirit, na sikat sa buong kontinente. Bichingyo, ayusin ang isang gusali ng damo at ibigay ito kay Sacred Dr. Jade Spirit. Utos ni Zhao Feng, pagkatapos ay pumasok silang lahat sa Hall of Gods. Sina Zhao Feng, Bichingyo, at Supreme Emperor Dark Knight ay nagsama-sama sa isang lihim na bulwagan matapos hayaang manirahan sina Sacred Dr. Jade Spirit at Zhou Suer. Master, narito ang ilang balita tungkol sa Nine Darkness Palace at Black Screen Corner. Inayos ni Bichingyo ang isang bundok ng intel, ngunit nakita ni Zhao Feng ang lahat ng ito at naisalo ito sa kanyang eye bloodline. Master, iminumungkahi kong ilagay ang ilan sa kanila bilang mga target ng assassination. Nagulat si Bichingyo kay Zhao Feng. Tumanggaw si Zhao Feng. Ang pagsusuri ni Bichingyo ay palaging napakahusay. Madaling patayin ang mga miyembro ng Nine Darkness Palace o sinuman, ngunit unti-unti itong magiging mas mahirap. Sa makatuwid, ang mga unang taong pinaslang nila ay hindi maaaring masayang sa mga random na tao. Matapos kumpirmahin ang kanilang mga taktika, ibinigay ni Zhao Feng ang gawain ng paglalagay ng mga misyon sa Silence Assassination Division sa Supreme Emperor Dark Knight. Master, personal ka bang pupunta sa Black Screen Corner? Tanong ni Supreme Emperor Dark Knight. Tinalakay ni Zhao Feng ang plano kay Supreme Emperor Dark Knight matagal na ang nakalipas. Ang paglalagay ng mga misyon sa Silence Assassination Division lamang ay hindi sapat. Kailangan din nilang ilagay ang parehong mga misyon sa Black Screen Corner upang maakit ang atensyon ng mga assassin at eksperto. Naniniwala si Zhao Feng na ang mga reward na handa niyang ibigay ay tiyak na makakaakit ng interes ng mga assassin. Pagkatapos hayaan silang matikman ito, ilalagay lamang ni Zhao Feng ang mga misyon sa Silence Assassination Division. Hindi. Hahayaan kung may ibang pumunta sa aking lugar. Binalak ni Zhao Feng na personal na pumunta sa Black Screen Corner, ngunit dahil ang Black Screen Corner ay medyo malayo sa Yu Province at wala sa range ng Misty Spatial World, kinailangan ni Zhao Feng na ibigay ang lihim na gawaing ito sa ibang tao. Hindi siya nang ahas na magmadali, kaya't maibibigay lamang ni Zhao Feng ang gawaing ito sa isang taong inalipin niya. Isang payat at kulubot na figure ang dumating pagkatapos umalis sina Bichingyo at Supreme Emperor Dark Knight. Master, may iuutos ka ba? Ang bagong dating ay si Emperor Withered Shadow. Ang Emperor Withered Shadow ay ang assassin na nagtangkang patayin ang Old Monster Shu, ngunit siya ay inalipin ni Zhao Feng sa halip at naging isang upper echelon ng bagong assassination organization. Emperor Withered Shadow, pumunta sa Black Screen Corner at maglagay ng mga misyon para sa akin. Sina Zhao Feng at Emperor Withered Shadow ay parehong nawala sa Secret Hall pagkatapos maibigay ang lahat ng utos. Nang maglaon sa araw na iyon, maraming mga bagong gawain sa pagpatay ang lumitaw sa mga kuta ng Yu Province. Lahat sila ay pangunahing nauugnay sa Nine Darkness Palace. Ito ay dapat ipadala ng isang puwersang lumalaban sa Nine Darkness Palace. Hihihi, puro gantimpala lang ang iniisip ko. Wala akong pakialam kung sino ang target. Dinilaan ng isang assassin na may puting-puting mukha ang kanyang mga labi. Mga spiritual blood corpils. Naglalaman ang mga ito ng malaking halaga ng enerhiya at nagpapalakas ng bloodline ng isang tao. Maaari din nilang dagdagan ang pagkakataong magising ang bloodline ng isang tao. Ito ay isang kasinungalingan, tama ba? Hindi naniwala ang isang assassin kung ano ang gantimpala. Ang paglalarawan ng spiritual blood corpils ay masyadong hindi makatotohanan, lalo na ang bahaging nagsasabing maaari nitong mapataas ang kapangyarihan ng bloodline ng isang tao at ang mga pagkakataong magising ang kanilang bloodline. Napakahalaga ng gayong espiritual na tableta. Ang Silence Assassination Division ay hindi magse-set up ng mga misyon na may mga pekeng gantimpala. At saka, mukhang isang sacred doctor ang gumawa nito. Sabi ng isang elder na may mahinang aura. Ang mga tabletang ginawa ng Sacred Doctors ay nagpapataas ng grado ng mga table tasks. Kung ang mga pildores ng parehong uri ay ginawa ng isang Grandmaster at isang Sacred Doctor, ang huli ay magiging mas mahal, at karamihan sa mga tao ay handang bumili mula sa kanila sa halip. Hihihi, tatanggapin ko ang gawaing ito.
Kinuha ng malamig na assassin na may maputlang puting mukha ang gawain at nagmamadaling umalis. Sa isang ipinagbabawal na lugar sa likod bahay ng Hall of Gods kung saan nanatili si Zhao Feng. Naglakad-lakad si Zhao Feng sa kailaliman ng kagubatan sa Ancient Dream Realm. Pagkatapos pumatay ng ilan pang Golden Winged Scarlet Tigers, wala na sa kanila ang umalis ng mag-isa. Bahagyang nanlumo si Zhao Feng. Tanging ang Yaobird, Black Eagle, at Giant Python lang ang makakalaban para sa kanya sa Ancient Dream Realm, ngunit ang kanilang battle power ay hindi kapantay ng Golden Winged Scarlet Tigers. Mukhang kailangan kong magtaas ng puwersa sa loob ng Ancient Dream Realm para makakuha ng resources para sa akin. Sa wakas ay natauhan na si Zhao Feng, ngunit hindi niya alam kung saan mahahanap ang anuman. Mahirap nang harapin ang Golden Winged Scarlet Tigers. Mukhang kailangan kong magsimula sa mga hayop sa loob ng Misty Spatial World kung ganoon. Lumalim ang tingin ni Zhao Feng. Si Zhao Feng ay mayroon lamang 2 Beast Pack at ang 5 Poison Distinct Beasts pagkatapos magbigay ng 2 Beast Pack sa 9th Prince. Ang 2 Beast Pack na ito ay naging mas malakas sa tulong ng mga mapagkukunan ni Zhao Feng, ngunit hindi pa rin ito sapat upang labanan ang Golden Winged Scarlet Tigers. Nangangahulugan ito na ang 5 Poison Distinct Beasts na lang ang natitira. Sa huli, pumili si Zhao Feng ng ilang dosenang B-Kings at 10 B-Emperors at dinala sila sa Ancient Dream Realm. Ito ang unang pagkakataon na dinala ni Zhao Feng ang mga buhay na nilalang sa Ancient Dream Realm. Siyempre, ang 5 Poison Distinct Beasts ay kailangang manirahan din dito sa hinaharap. Ang 5 Poison Distinct Beasts ay hindi komportable sa simula, ngunit sila ay mga sinaunang insekto, at pinili lamang ni Zhao Feng ang B-Kings at B-Emperors, kaya napakalakas ng kanilang kakayahang umangkop. Matapos mabuhay sa Ancient Dream Realm sa ilang sandali, mas lumakas ang aura nitong 5 Poison Distinct Beasts. Hayaan silang umangkop sa kapaligiran, pagkatapos ay maghanda upang i-target ang lawa sa gitna ng kagubatan. Nagpasya si Zhao Feng. Sa sandaling ito, isang kulay ube at kulay dugo na figure ang dumaan sa Ocean Smoke Pavilion. Mukhang ito ay isang ahensya ng Intel. Tumingin si Nan Gongsheng sa Ocean Smoke Pavilion sa ibaba. Ito ang Hall of Gods. Anong gusto ni Senior? Isang elder ang lumipad palabas mula sa Ocean Smoke Pavilion. Hall of Gods. Bulong ni Nan Gongsheng. Wala siyang impresyon sa pangalang ito. Whoosh. Bumaba si Nan Gongsheng sa Ocean Smoke Pavilion. Boom. Ang defensive array sa paligid ng Ocean Smoke Pavilion ay nabasag ng agad na dumating si Nan Gongsheng sa harap ng elder. Sabihin mo sa akin, nasaan si Zhao Feng? Malamig at masama ang mukha ni Nan Gongsheng. Nagbigay siya ng nakakatakot na aura na nagpa-freeze sa matanda sa kanyang harapan. Bakit mo gustong hanapin ang Grand Elder? Lumalabas ang malamig na pawis sa matanda na ito. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya kung gaano kakilakilabot ang batang ito. Hindi siya mas mahina kaysa sa Old Monster Shu o Supreme Emperor Dark Knight. Hall of Gods. Grand Elder. Zhao Feng. Ang madilim na lilang liwanag ay sumilay sa mga mata ni Nan Gongsheng. King of Gods, Kabanata 1046. Pagdating ni Nan Gongsheng. Isang buwan matapos i-set up ang mga assassination mission, ang balita tungkol sa spiritual blood core pills na iniaalok bilang mga gantimpala ay kumalat sa mundo ng assassination. Karamihan sa iba pang organisasyon ng assassination ay hindi naniniwala na ang spiritual blood core pill ay totoo at inisip na ito ay isang pandaraya lamang na nilikha ng Silence Assassination Division upang makaakit ng atensyon. Nag-set up din si Emperor Withered Shadow ng ilang bilang ng mga assassination mission sa Black Screen Corner. Ang mga assassin ng Black Screen Corner ay mas propesyonal, at 2 misyon ang nakumpleto sa loob ng 10 araw pagkatapos i-set up. Narinig mo ba? Ang Ghost Kill, na nasa ika-148 na ranggo sa Black Corner Screen, ay nakalusot at isa na ngayong Emperor. Ang kanyang ranggo ay tumalon sa ika-82. Narinig ko rin ang tungkol dito. Tila, natapos niya ang isang assassination at nakakuha ng isang kayamanan na tinatawag na Spiritual Blood Core Pill. Spiritual Blood Core Pill. Iyan ay lumabas sa mga gantimpala na itinakda ng Silence Assassination Division. Maraming propesyonal na assassin na may malamig na ekspresyon ang nakipag-ugnayan sa isa't isa sa isang kuta ng Black Screen Corner at nagpalitan ng impormasyon. Ang isang assassin na lumalabag o biglang lumakas ay malinaw na nakakaakit ng atensyon ng maraming iba pang mga assassin.
Karaniwang pinipili lamang ng mga mamamatay tao ang mga misyon na may pinakamaraming gantimpala na may pinakamababang kahirapan. Boss, 4 na lang ang mga assassination mission na nagbibigay ng spiritual blood core pills na natitira. Dapat ba nating subukan ang isa? Sabi ng isang payat na batang figure sa isang madilim na sulok. Sa tabi niya ay may 2 lalaki at isang babae. Lahat sila ay naglabas ng nakakatakot na pagpatay na layunin, at ang mga nasa malapit ay hindi nang ahas na lumapit sa kanila. Oo naman. Bagamat ang target ay 9 Darkness Palace, kailangan lang nating magtago sandali pagkatapos nating magtagumpay. Hindi napigilan ng nangungunang mamamatay tao ang tukso ng isang spiritual blood core pill. Sa Hall of Gods. Master, lahat ng mga assassination mission na itinakda sa Black Screen Corner ay natapos na. Ipinahayag ng Supreme Emperor Dark Knight ang isang nasasabik na ekspresyon. Mula nang itakda ang mga misyon, dumobol ang bilang ng mga assassin sa Silence Assassination Division, at ang mas maliliit na kalapit na organisasyon ng assassination ay kinain na nila. Ang isang maliit na bilang ng mga assassin ay lumipat pa mula sa Black Screen Corner. Ito na ngayon ang magiging pangunahing palabas. Tumawa si Zhao Feng. Ipagpatuloy ang paglalagay ng mga misyon ng pagpatay, at dagdagan ang kahirapan. Utos ni Zhao Feng. Nang maglaon sa araw na iyon, pinag-usapan ni Bi Qingyu, Supreme Emperor Dark Knight, at Zhao Feng ang susunod na grupo ng mga target. Ang unang grupo ay binubuo ng mga hari at isang maliit na bilang ng mga emperor, ngunit sa pagkakataong ito ay magiging mas mahirap. Kinumpirma pa nila ang ilang quasi-sacred lords. Ito ang Grand Elder ng Darkness Ghost Clan. Nakakita si Zhao Feng ng isang tiyak na balita ng hindi sinasadya. Ang Darkness Ghost Clan at Dark Sky Gate ay parehong subordinate na puwersa ng 9 Darkness Palace, at ang Darkness Ghost Clan ay ang puwersang sinalihan ni Zhao Wang. Napagtanto ni Zhao Feng na ang Grand Elder ng Darkness Ghost Clan ay ang matandang elder na sinubukang patayin si Zhao Feng kasama ang Black Armored Sacred Lord hindi pa matagal na ang nakalipas. Nagtagumpay ang elder dahil nag-specialize siya sa spatial laws, ngunit nag-iwan si Zhao Feng ng Mark of the God Eye sa kanya. Kung ganoon ang kaso, hahayaan ko siyang mabuhay ng mas matagal. Si Zhao Feng ay may isa pang plano na nangangailangan ng kooperasyon ni Zhao Wang, ngunit ang huli ay hindi pa sapat. Ang gantimpala sa pagpatay sa quasi-sacred lords ay magiging blood essence pill kung gayon. Kumuha si Zhao Feng ng ilang blood essence pills at inilagay ito sa isang maliit na bote. Ang mga materyales na ginamit sa paggawa ng blood essence pills ay ganap na naiiba sa spiritual blood core pills. Ang blood essence pills ay ginawa mula sa mga purong sinaunang bloodline, at ito ay kapaki-pakinabang para sa mga bloodline. Ibinigay ni Zhao Feng ang maliit na bote na ito kay Emperor Withered Shadow at hinayaan siyang magtakda ng ilan pang mga assassination mission sa Black Screen Corner. Dahil ang gawain ng pagpatay sa quasi-sacred lords ay masyadong mahirap, ang paglalagay ng mga misyon sa Silence Assassination Division ay hindi masyadong kapaki-pakinabang. Ipaubaya ko na sa iyo ang gawaing ito. Kung kailangan mo ng anumang blood essence pills o spiritual blood core pills, puntahan mo lang ako. Ibinigay ni Zhao Feng ang gawain kay Bi Qingyu at Supreme Emperor Dark Knight. Naiintindihan. Parehong gusto ni Bi Qingyu at Supreme Emperor Dark Knight ang blood essence pills, kaya mas binigyan nila ng pansin ang bagay na iyon at umaasa na makakakuha sila ng ilang blood essence pills mula kay Zhao Feng kung gagawa sila ng magandang trabaho. Nang maglaon sa araw na iyon, isa pang batch ng mga misyon ng spiritual blood core pill ang ipinadala, na nagdulot ng kaguluhan sa mundo ng pagpatay. Hindi mabilang na mga halimbawa ang napatunayan na ang halaga ng spiritual blood core pills. Matagal ko nang ayaw sa 9 Darkness Palace. Sino ang nakakaalam kung aling malakas na puwersa ito? Nag-set up sila ng napakaraming assassination mission. Isang maskuladong mamamatay tao ang gumawa ng misyon at umalis na may pananabik. Hihihi, pinakamahusay na gawin ang mga misyon na ito ng mabilis. Isang assassin na nagpapalabas ng madugong aura ang nagpakita ng nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Lahat ay maaaring mahulog na ang kahirapan ng mga assassinations ay tumaas. Nagsimula ng kumilos ang mga subordinate na puwersa ng 9 Darkness Palace. Ang isa pang assassination mission ay lumitaw sa Black Screen Corner. Ang reward ay isang blood essence pill, at ito ay itinakda ng parehong tao o puwersa na nagbigay ng spiritual blood core pills. Ang nangungunang 30 assassin sa Black Screen Corner ay agad na naakit dito.
Ang Blood Essence Pills ay lubhang kaakit-akit sa mga pinakamataas na Emperor. Kahit ang mga Sacred Lord na may mahinang bloodline ay gusto sila. Gayunpaman, mayroon lamang isang misyon na nagbigay ng Blood Essence Pills, at iyon ay ang patayin ang quasi-sacred lords ng Nine Darkness Palace. Noong araw na iyon, tinanggap ng tatlong magkakaibang assassin ang misyon. Bumalik sa Hall of Gods, ibinigay ni Zhao Feng ang isang inihandang Golden Wing Scarlet Tiger kay Sacred Dr. Jade Spirit. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis matatapos ang mga assassination mission. Ubos na ang kanyang mga pills. Agad na pumasok si Zhao Feng sa pag-iisa pagkatapos bumalik sa kanyang tirahan. Maghihintay ako ng ilang sandali bago maghanda upang sakupin ang lawa. Ang mga damo ay lumitaw sa mga kamay ni Zhao Feng habang siya ay nagsimulang magtanim. Nagsimulang palibutan siya ng Flames of Wind Lightning. Ang ilan sa 5 poison distinct bees ay nakapasok sa Ancient Dream Realm, at sila ay nagiging mas malakas. Gayunpaman, napakahusay ng battle power ng Golden Wing Scarlet Tigers, at si Zhao Feng ay walang gaanong tiwala sa 5 poison distinct bees lamang. Hulaan ni Zhao Feng na ang karamihan sa 5 poison distinct bees ay mawawala upang masakop ang Golden Wing Scarlet Tigers. Sa makatuwid, binalak ni Zhao Feng na kontrolin ang Golden Wing Scarlet Tigers at gawing puwersa niya ang mga ito para makabawi sa pagkatalo ng 5 poison distinct bees. Pagkalipas ng 3 araw, muling tumaas ang aura ni Zhao Feng. Ang apoy ng wind lightning na nagmumula sa kanya ay naging dalisay at mas malakas. Ang fire and wind lightning ay natapos na. Bulong ni Zhao Feng sa mahinang boses. Sa sandaling ito, nagamit na niya ang halos lahat ng kanyang fire elemental na kayamanan. Bumili si Zhao Feng ng malaking halaga ng cultivation resources sa Heaven's Legacy City, ngunit lahat sila ay naubos na ngayon. Sa kabutihang palad, si Zhao Feng ay nagsimula ng mangalap ng mga mapagkukunan para sa Earth of Wind Lightning matagal na ang nakalipas. Pagkatapos bumalik sa Hall of Gods, ginamit ni Zhao Feng ang kanyang mga subordinate para maghanap ng higit pang Earth Elemental Resources. Itong aura. Nakaramdam si Zhao Feng ng masamang aura. Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog 1,000 milya ang layo mula kay Zhao Feng. Grand Elder, isang eksperto sa Sacred Lord ang nagsabi na narito sila para salubungin ka. Agad na lumitaw ang figure ni Zhao Feng sa labas ng palasyo at nawala sa kalangitan. Ang itaas na echelon ng Hall of Gods ay nakaharap sa isang masamang lalaki na may kulay ube at kulay dugo na buhok. Gayunpaman, ito ay ang lalaki na nagkaroon ng momentum. Ang Old Monster Shu at Supreme Emperor Dark Knight ay parehong nasa Hall of Gods side, ngunit hindi sila nang ahas na gumawa ng anumang bagay ng padalos-dalos. Tumayo ka. Ang boses ni Zhao Feng ay tumunog mula sa kanilang likuran, at ang lahat ng mga eksperto ng Hall of Gods ay nagsimulang dahan-daang umatras. Gayunpaman, marami sa kanila ang nag-inspeksyon sa misteryosong Grand Elder na ito. Kayong lahat, umalis na kayo. Alam ni Bi Qingyu kung ano ang gusto ni Zhao Feng at agad na ikinalat ang mga tao. Zhao Feng, hindi ko inaasahan na gagawa ka ng sarili mong kapangyarihan. Ang mga mata ni Nan Gongsheng ay kumikinang na may madilim na lilang liwanag habang medyo malungkot niyang sinabi. Sa kanyang puso, si Zhao Feng ay isang taong naglalayon para sa rurok ng martial arts at may potensyal na maging isang Diyos. Hindi siya dapat nag-aaksaya ng oras sa pagtatatag ng puwersa at pag-aaksaya ng mga mapagkukunan sa kanila. Hindi maiwasan ni Nan Gongsheng na mabaigo sa kasalukuyang Zhao Feng. Pumasok ka at mag-usap, sabi ni Zhao Feng. Sa sandaling makita niya ang kapangyarihan ni Nan Gongsheng, alam niya na si Nan Gongsheng ay hindi pa ganap na kontrolado ng Evil God Mental Thought Body. Kung si Nan Gongsheng ay ganap na naasimilasyon, natanggap niya ang kapangyarihan ng Evil God nang walang tigil. Hindi nakakagulat kung naabot na niya ang huling yugto ng Mystic Light Realm kung ganoon. Zhao Feng, tingnan ko kung naging mas malakas ka o hindi. Lumitaw sa mga mata ni Nan Gongsheng ang hangarin sa labanan ng kumalat ang nakakatakot na masamang aura sa buong langit at lupa. Ang masasamang bulaklak ay umabot sa kanyang katawan. Nan Gongsheng, hindi ako lalaban sa iyo. Ang walang emosyong boses ni Zhao Feng. Bakit hindi? Huminto si Nan Gongsheng, at ang kanyang layunin sa pakikipaglaban ay agad na nawala. Kung ayaw ni Zhao Feng na lumaban, walang saysay ang pakikipaglaban. Isa lang siyang quasi-sacred lord ngayon. Nan Gongsheng, hindi siya maaaring maging kapareha mo.
Ang tinig ng Evil God Mental Thought Body ay tumunog sa katawan ni Nan Gongsheng. Alam mo na ang hidden card ko. Sumagot si Zhao Fang, at huminto si Nan Gongsheng. Alam niya kung ano ang nakatagong card ni Zhao Fang, ang God-Slaying Arrow. Kung ginamit ni Zhao Fang ang God-Slaying Arrow, matatalo siya kahit anong mangyari. Sa katotohanan, hindi ito ang totoong dahilan ni Zhao Fang. Sa puntong ito, ang soul intent ni Zhao Fang ay matagumpay na nakapasok sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm. Kaya niyang talunin si Nan Gongsheng kahit na wala ang God-Slaying Arrow sa pamamagitan lamang ng kanyang purong soul intent. Gayunpaman, ayaw niyang talunin si Nan Gongsheng. Alam ni Zhao Fang na itinakda siya ni Nan Gongsheng bilang target. Kapag natalo na si Nan Gongsheng kay Zhao Fang, maaaring hindi niya makontrol ang kapangyarihan ng Evil God. Iyon ay isang bagay na hindi gustong makita ni Zhao Fang. Kahit papaano sa ngayon, naiisip pa rin ni Nan Gongsheng ang kanyang sarili. Mas maganda kung i-maintain niya iyon. Pumasok ka. Ang Hall of Gods ay isang puwersa na sumasalungat sa Nine Darkness Palace, kaya maaaring mayroong Nine Darkness Palace Scouts sa malapit. Nagmensahe si Zhao Fang. Ang mukha ni Nan Gongsheng ay agad na nagpakita ng kulay dugo na liwanag habang ang hangarin ng pagpatay ay lumakas mula sa kanya. Ang Nine Darkness Palace ay humabol sa kanya sa loob ng 4 na buong taon, kahit na hinabol siya pabalik sa True Martial Sacred Land at pinagbantaan ang kanyang mga kapatid sa militar, ang kanyang amo, at ang kanyang angkan. May isip lamang ng isa kung gaano kasuklam ni Nan Gongsheng ang Nine Darkness Palace. Gayunpaman, naunawaan ni Nan Gongsheng na hindi pa siya katapat para sa Nine Darkness Palace. Whoosh! Sinundan ni Nan Gongsheng si Zhao Fang sa isang ipinagbabawal na lugar sa likod ng Hall of Gods. Nan Gongsheng, ang aking puwersa ay nagsimulang kumilos. Interesado ka bang sumali? Ngumiti si Zhao Fang at mahinang nagsalita pagkatapos pumasok sa isang secret hall. King of Gods, Kabanata 1047. Pag-atake sa Golden Wing Scarlet Tigers. Nan Gongsheng, ang aking puwersa ay nagsimulang kumilos. Interesado ka bang sumali? Ngumiti si Zhao Fang at mahinang nagsalita pagkatapos pumasok sa isang secret hall. Anong klaseng aksyon? Naniniwala si Nan Gongsheng na, kung si Zhao Fang ang nagsasabi nito, tiyak na may isang bagay na interesado siya. Gumawa ako ng isang assassination organization at naglagay ng isang grupo ng mga misyon na nagtatarget sa mga kuta ng Nine Darkness Palace. Binuod ni Zhao Fang ang mga aksyon na ginawa laban sa Nine Darkness Palace. Ginawa mo ang puwersang ito para sirain mo ang Nine Darkness Palace. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Nan Gongsheng. Alam na alam ni Nan Gongsheng kung gaano kahirap makipaglaban sa isang halimaw tulad ng Nine Darkness Palace na mag-isa. Gayunpaman, mas mahirap na lumikha ng puwersa na maaaring lumaban laban sa Nine Darkness Palace. Sa pag-iisip hanggang dito, sa wakas ay napagtanto ni Nan Gongsheng kung gaano kahanga-hanga si Zhao Fang. Walang nakakaalam kung gaano karaming beses na mas malakas ang Hall of Gods kumpara sa Mystic True Sacred Clan. Higit pa rito, nilikha ni Zhao Fang ang puwersang ito para sirain ang Nine Darkness Palace. Kapag nawasak ni Zhao Fang ang Nine Darkness Palace, maaaring bumalik siya sa Zhao Fang na nakatutok muli sa Dao ng Martial Arts. Inaasahan ni Nan Gongsheng na makitang muli ang Zhao Fang na iyon. Gayunpaman, ang hindi alam ni Nan Gongsheng ay iyon, bagamat si Zhao Fang ang Grand Elder, hindi talaga siya gumawa ng maraming pamamahala. Karamihan sa kanyang oras ay ginugol pa rin sa pag-unawa. Ang araw na nawasak ang Nine Darkness Palace ay ang araw na tayo ay lumaban. Ang malamig at mapagpasyang boses ni Nan Gongsheng ay tumunog. Sa madaling salita, handa si Nan Gongsheng na sumali sa Hall of Gods kahit hanggang sa puntong iyon. Oo naman. Sumang-ayon si Zhao Fang sa ngayon. Ayon sa intel na natuklasan ng Ocean Smoke Pavilion, ang Nine Darkness Palace ay may mga demigod. Ang mga demigod ay mga eksperto na nakatayo sa tuktok ng kontinente, at sila ay mga maalamat na pag-iral. Nakaramdam din si Zhao Fang na walang magawa. Hindi siya sigurado kung kaya niyang sirain ang Nine Darkness Palace, at hindi niya alam kung gaano katagal ito kahit na kaya niya, ngunit sa tulong ni Nan Gongsheng, tumaas ang kumpiyansa ni Zhao Fang. Ang pagiging isang assassin ay hindi masyadong masama. Dinilaan ni Nan Gongsheng ang kanyang mga labi nang ipakita niya ang isang uhaw sa dugo at malupit na layunin. Siya nga pala Zhao Fang, si Kun Yun ay maaaring pumunta sa Continent Zone. Biglang sabi ni Nan Gongsheng.
Ayon sa kanyang nalalaman, si Zhao Feng ang bumuhay sa demigod na si Kun Yun, ngunit pagkatapos ng maikling pakikipag-ugnayan ni Nan Gongsheng kay Kun Yun, tila kinasusuklaman ni Kun Yun si Zhao Feng. Sa ngayon, nasa huling yugto na siya ng Mystic Light Realm. Nagbabala si Nan Gongsheng. Munting Kun Yun. Natigilan si Zhao Feng. Si Kun Yun ay nabuhay muli sa pamamagitan ng dugo, at ang bilis ng kanyang kultibasyon ay napakabilis. Si Kun Yun sa mga huling yugto ng Mystic Light Realm ay makakalaban man lang sa Sacred Kings. Pagkatapos ng lahat, siya ay dating demigod at maraming nakatagong baraha. Ang Nine Darkness Palace lamang ang nagpasakit ng ulo ni Zhao Feng. Kung dumating din si Kun Yun, maaaring masira ang Hall of Gods. Hindi, kailangan ko siyang pigilan. Dahan-daang bamulong si Zhao Feng habang may liwanag na kumislap sa kanyang isipan, at nagpadala siya ng mensahe kay Bichingyu sa pamamagitan ng Dark Heart Seal. Sabihin sa mga puwersa ng Ocean Smoke Pavilion malapit sa mga karagatan na ipakalat ang balita na ako ay nasa pinakaharap na linya na nakikipaglaban. Hindi napigilan ni Zhao Feng na matawa pagkatapos ipadala ang mensahe. Dahil ang mga karagatan ay karaniwang pinamumunuan ng Ocean Smoke Pavilion at kailangan munang dumaan doon si Kun Yun, tiyak na pupunta siya sa mga frontline pagkatapos matanggap ang balitang ito. Kailangan ko lang siyang idirekta sa mga frontlines sa ngayon. Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng. Ang balita tungkol kay Kun Yun ay nagdulot ng higit na presyon kay Zhao Feng. Sa sandaling ito, si Zhao Feng ay masyadong mahina. Magkakaroon lamang siya ng kakayahang makipag-ayos kay Kun Yun kung siya ay naging isang Sacred Lord. Kung tutusin, hindi pa umabot sa antas ang awayan sa pagitan nila kung saan kailangang mamatay ang isa sa kanila. Pagkatapos ay tinawag ni Zhao Feng si Emperor Withered Shadow at sinabihan siyang turuan si Nan Gongsheng. Ang Silence Assassination Division ng Hall of Gods ay mayroon na ngayong Black-Armored Sacred Lord, Supreme Emperor Dark Knight, Emperor Withered Shadow, Nan Gongsheng, at marami pa. Naniniwala si Zhao Feng na mas marami pang super assassin ang malapit ng sumali sa Silence Assassination Division pagkatapos ibigay ang Blood Essence Pills. Kasabay nito, ang mga assassin na ito na gumagala sa buong mundo ay makakapagbigay ng impormasyon sa Hall of Gods. Win-win situation para sa kanilang dalawa. Nagsimulang maghanda si Zhao Feng para sa laban sa Ancient Dream Realm pagkaalis ni Nan Gongsheng. Pumasok si Zhao Feng sa Ancient Dream Realm makalipas ang 3 araw at naghanda na salakayin ang Golden Wing Scarlet Tigers. Weng. 6 higit pang 5 poison distinct bees ang lumipad sa paligid ni Zhao Feng. Ang kulay ng 5 poison distinct bees na ito ay mas maliwanag kaysa dati, at nagradiated sila ng nakakatakot na aura. Ang 6 na Bee Kings ay nakapasok at naging Bee Emperors. Mabuti, mayroon na akong 14 na Bee Emperors. Tuwang-tuwa si Zhao Feng. Hindi niya inasahan na ang 5 poison distinct bees ay magiging ganoon kabilas sa Ancient Dream Realm. Weng. Sa ilalim ng kontrol ni Zhao Feng, ang 5 poison distinct bees na ito ay sumunod sa kanyang likuran at dahan-daang lumapit sa gitna ng kagubatan. Isang malabong gininto ang ripple ng liwanag ang tumakip sa kaliwang mata ni Zhao Feng habang tinitingnan niya ang lahat. Sa sandaling ito, pinalibutan ng Golden Wing Scarlet Tiger ang lawa. Ang iba ay umiinom ng tubig habang ang iba ay lumilipad sa himpapawid o nakahiga sa damuhan. Ang mga tingin ni Zhao Feng ay unang nakalok sa 2 mas malaking Golden Wing Scarlet Tigers. Ayon sa kanyang mga inspeksyon, ang 2 Golden Wing Scarlet Tiger na ito ang dapat na mamuno. Pumunta ka. Kinokontrol ni Zhao Feng ang 5 poison distinct bees at pinabilis ang mga ito sa kagubatan. Roar. Naramdaman ng 2 bahagyang mas malaking Golden Wing Scarlet Tiger ang kakaibang ito at umungal ng malakas upang ang mga Golden Wing Scarlet Tiger ay nagsama-sama. Whoosh! Ginamit ni Zhao Feng ang Scarlet Wings of Lightning at umabant habang pinalibutan siya ng 5 poison distinct bees. Ang kanyang target ay ang 2 mas malalaking Golden Wing Scarlet Tigers. Roar! Halos 15 Golden Wing Scarlet Tiger ang umungal sa galit nang makita nila si Zhao Feng at naglabas ng nakakatakot na mabangis na aura. Ito ay malinaw na ang pangangaso ni Zhao Feng ng Golden Wing Scarlet Tigers ay nagalit sa kanila. Tao, kahit anong lahi ka, mamamatay ka sa pangangaso sa aking pack. Ang nangungunang Golden Wing Scarlet Tiger ay naglabas ng mental energy undulation,
at naunawaan ni Zhao Fang ang sinabi ng Golden Wing Scarlet Tiger nang ang pag-alo na ito ay umabot sa kaluluwa ni Zhao Fang. Whoosh! 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 Ilang dosenang Scarlet Gintong figure ang tumalon at pinalibutan si Zhao Fang. Agad silang nagsimulang umatake habang naglalabas sila ng mapanglo at mabangis na aura kay Zhao Fang. Ang aura mula sa dalawang mas malaking Golden Wing Scarlet Tigers ay nagparamdam kay Zhao Fang ng panganib. Gayunpaman, mayroong 60 o higit pang 5 poison distinct bees sa paligid ni Zhao Fang na nagawang ibahagi ang pressure para sa kanya. Little World of Illusions. Isang surge ng purple mist ang lumitaw sa likod ng kumikislap na Scarlet Lightning body ni Zhao Fang. Hindi nagtagal ay natakpan nito ang lahat sa loob ng ilang daang yarda at ginawang ilusyon ang mundo. Matagal nang binuo ni Zhao Fang ang kanyang Little World of Illusions, ngunit ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ito sa labanan. Ang Golden Wing Scarlet Tigers na naniningil sa harapan ay agad na bumagal. Ang kanilang mga pandama ay mahigpit na pinaghihigpitan sa Little World of Illusions. Sa kabilang banda, ang 5 poison distinct bees ay kinokontrol ng Dark Heart Seal ni Zhao Fang, kaya hindi sila naapektuhan ng Little World of Illusions. Weng! Weng! Kinokontrol ni Zhao Fang ang 10 Bee Emperors at pinalapit sila sa dalawang mas malalaking Golden Wing Scarlet Tigers. Ang iba pang Bee Kings at Emperors ay nagpatigil sa natitirang Golden Wing Scarlet Tigers. Napaka-epektibo ng Little World of Illusions sa paghahati ng mga kalaban. Tao, nililigawan mo si kamatayan. Umuungal ang nangungunang Golden Wing Scarlet Tiger habang umaatungal ito patungo kay Zhao Fang. Ang dalawang Golden Wing Scarlet Tiger na ito ay nakipag-ugnayan kay Zhao Fang gamit ang kanilang mental energy. Mula rito, nakita niya kung gaano kalakas ang soul intent nila. Ang Little World of Illusions ni Zhao Fang ay hindi epektibo laban sa kanila. Physical Force Lightning Domain. Si Zhao Fang ay hindi nang ahas na maging mayabang laban sa dalawang peak Golden Wing Scarlet Tigers. Agad niyang ginamit ang kanyang Physical Force Lightning Domain. Boom! Whoosh! Whoosh! Ang presyon ng Sacred Lightning Body ay lumitaw sa paligid ni Zhao Fang kasabay ng kapangyarihan ng walang limitasyong kidlat. Ang lakas ni Zhao Fang ay nadagdagan sa loob ng Physical Force Lightning Domain, habang ang Golden Wing Scarlet Tigers ay madiin at mapipigilan ng kidlat. Pumunta ka! Inutusan ni Zhao Fang ang 10 Bee Emperors na singilin ang dalawang Golden Wing Scarlet Tigers habang sinisingil din niya ang isa sa mga pinuno ng Golden Wing Scarlet Tiger. Ho! Shua! Shua! Ang mga kuko ng Golden Wing Scarlet Tiger ay kumikinang sa isang iskarlate gintong liwanag habang ito ay humahampas pasulong. Nakita ni Zhao Fang ang pag-ataking ito na dumarating sa kakayahan ng kanyang kaliwang mata, at mabilis niyang itinulak ang isang palad, na hamarang sa kuko ng Golden Wing Scarlet Tiger. Boom! Sinaksak ng mag-asawang 5 poison distinct bees ang Golden Wing Scarlet Tiger. Tulad ng naisip ko, hindi ito masyadong epektibo. Nakita ng kaliwang mata ni Zhao Fang ang mga pinsala sa Golden Wing Scarlet Tiger. Ang kamandag mula sa Bee Emperors ay hindi masyadong nakapinsala sa Golden Wing Scarlet Tiger. Kahit na ang 5 poison distinct bees ay mga sinaunang insekto, mahigpit silang pinaghihigpitan kapag kaharap ang isang tunay na miyembro ng 10,000 ancient races. Weng! Weng! Ginawa ni Zhao Fang ang iba pang pag-atake ng 5 poison distinct bees. Bagamat hindi masyadong epektibo ang kamandag, dumami ito at maaaring maging lubhang mapanganib. Mental Energy Spike. Isang manipis na purple golden crystalline spike ng kidlat ang bumaril mula sa kaliwang mata ni Zhao Fang at tumusok sa kaluluwa ng Golden Wing Scarlet Tiger. Boom! Ang Golden Wing Scarlet Tiger na ito ay napaungol sa sakit at nanlamig sa hangin. Whoosh! Ginamit ni Zhao Fang at ng 5 poison distinct bees ang pagkakataong ito para umatake. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Ipinalibot ni Zhao Fang ang kanyang kapangyarihan at kinontrata ang Physical Force Lightning Domain sa kanyang palad, na pinakawalan ng pinakamalakas na Sky-destroying Sacred Lightning Palm sa kanyang buhay. Boom! Isang napakalaking iskarlatigintong palad na may hindi mabilang na mga arko ng kidlat ang itinulak patungo sa Golden Wing Scarlet Tiger. Boom! Naramdaman ng pinuno ng Golden Wing Scarlet Tiger na may mali at agad na na-activate ang bloodline nito. Ang iskarlatigintong kidlat ay kumislap sa paligid nito, at ang pisikal na kapangyarihan nito ay tumaas ng maraming beses. Boom!
Nakipagsagupaan ang pinuno ng Golden Wing Scarlet Tiger sa sky-destroying Sacred Lightning Palm ni Zhao Feng at nagpakawala ng nakakatakot na puwersa na talagang nagpahinto sa Sacred Lightning Palm ni Zhao Feng. Dark Soul Charge. Nang makitang napakabangis ng pinuno ng Golden Wing Scarlet Tiger, gumamit si Zhao Feng ng simpleng pag-atake ng kaluluwa. Whoosh! Matapos salakayin ng soul intent ni Zhao Feng, ang Golden Wing Scarlet Tiger ay agad na pinalipad papunta sa mga pader na bato sa likod nito. Weng! Weng! Agad na sinundan ng 5 poison distinct bees at natusok ang mga kritikal na bahagi ng katawan ng Golden Wing Scarlet Tiger. Dark Heart Seal. Biglang bumuo si Zhao Feng ng purple and gold na simbolo ng kidlat at itinatak ito sa isipan ng Golden Wing Scarlet Tiger. Roar! Ang malubhang na sugatan na Golden Wing Scarlet Tiger ay agad na nagsimulang umungol, at naglabas ito ng isang surge ng nakakatakot na matinding battle intent. Nabigo ang Dark Heart Seal ni Zhao Feng. Kailangan kong tapusin ang laban na ito sa lalong madaling panahon. Si Zhao Feng ay may mapagpasyang ekspresyon. Ang pack na ito ng Golden Wing Scarlet Tigers ay mayroong dalawang abnormally powerful na Golden Wing Scarlet Tigers, at ang isa pa ay halos patayin ang iba pang 5 B-Emperors. Gaze of the God's Eye. Ang stunning eye intent ay nagmula sa kaliwang mata ni Zhao Feng at bumuo ng napakalalim na purple whirlpool na umabot sa kabilang panig at naglink sa isang malabo na purple na ilusyon. Tinakpan ng isang ipinagbabawal na puwersa ang Golden Wing Scarlet Tiger at nagsimulang bunutin ang kaluluwa nito. Ang ipinagbabawal na kapangyarihang ito ay tila nagmula sa isang Diyos. Ang isa ay hindi maaaring labanan ito o lumaban sa lahat. Tao, ano ito? Ang pinuno ng Golden Wing Scarlet Tiger na ito ay nadama na nawalan ito ng kontrol sa kanyang kaluluwa, at ang gulat ay lumitaw sa kanyang mga mata sa unang pagkakataon. Parang kahit anong pagpupumiglas nito ay hindi nito napigil ang mabunot ang kaluluwa nito. King of Gods, Kabanata 1048. Pagkakataong makalusot. Hinarap ni Zhao Feng ang isa sa mga pinuno ng Golden Wing Scarlet Tiger sa gilid ng Little World of Illusions. Tao, ano ito? Ang pinuno ng Golden Wing Scarlet Tiger na ito ay naramdaman na nawalan na ito ng kontrol sa kanyang kaluluwa at nagsisimula na itong umalis sa kanyang katawan. Bakas sa mga mata nito ang takot at gulat. Weng! Weng! Ang 5 poison distinct bees sa paligid ni Zhao Feng ay patuloy na tinutusok ang Golden Wing Scarlet Tiger. Ang Golden Wing Scarlet Tiger ay nagpumiglas, ngunit hindi nito napigilan ang kapalaran ng kaluluwa nito na hinigop palabas. Ang isang Escarlate gininto ang tigre na hugis Yuan Soul ay dahan-daang hinugot mula sa katawan nito. Tao, huwag mo nang isipin iyon. Ang Yuan Soul ng Golden Wing Scarlet Tiger ay nagpumiglas at umungal. Malamig na ngumisi si Zhao Feng nang lumitaw ang mas malakas na soul intent sa kanyang kaliwang mata, na nagpapataas ng kapangyarihan ng Gaze of the God Eye. Ikaw ay isang inapo ng isa sa 8 Great God Eyes. Hindi, itong mata. Ang Golden Wing Scarlet Tiger ay hindi nakalaban, at tumingin ito sa mata ni Zhao Feng nang may takot. Ayon sa mga alaala nito, ang mga bloodline ng 8 Great God Eyes ay maihahambing sa nangungunang 10 bloodline ng 10,000 ancient races. Ang mga bloodline ng 8 Great God Eyes descendants ay hindi magiging mas mahina. Inisip ng Golden Wing Scarlet Tiger na ang mga bloodline ng 8 Great God Eyes ay nakakatakot na pag-iral, samantalang ang sariling bloodline nito ay isa sa pinakamahina sa 10,000 ancient races. Hindi inasahan ng Golden Wing Scarlet Tiger na makakatagpo ito ng isang taong may napakagandang bloodline. Gayunpaman, ang mata ng taong ito ay tila hindi mula sa alinman sa 8 Great God Eyes. Shua! Dahil sa gulat at takot nito, lalo pang bumaba ang resistensya ng Golden Wing Scarlet Tiger, at sinipsip ito sa dimensyon ng God Eye ni Zhao Feng. Weng! Weng! Inutusan ni Zhao Feng ang kalapit na 5 poison distinct bees na tumulong sa pagsuporta sa iba pang mga laban habang ang kanyang kamalayan ay pumasok sa dimensyon ng God Eye. Sa dimensyon ng kaliwang mata ni Zhao Feng, ang kaluluwa ng Golden Wing Scarlet Tiger ay mas natakot, at magagawa ni Zhao Feng ang lahat ng gusto niya dito. Dark Heart Seal. Isang dark purple na selyo ng kidlat ang nabuo mula sa kaliwang mata ni Zhao Feng at dahan-daang tumatak sa kaluluwa ng Golden Wing Scarlet Tiger. Ang Golden Wing Scarlet Tiger ay hindi masyadong nakipaglaban. Hinayaan lang nitong ilagay ni Zhao Feng ang Dark Heart Seal sa kaluluwa nito. Sa hitsura nito, ang Golden Wing Scarlet Tiger na ito ay nag-iisip na ako ay may napakarangal na bloodline,
kaya ito ay handang pagsilbihan ako. Kung hindi, kailangan kong gumugol ng mas maraming oras at pagsisikap. Nagsimulang mag-isip si Zhao Feng. Mula dito, makikita ng isang tao na ang mga lahi sa Ancient Dream Realm ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa mga bloodline. Sa katotohanan, si Zhao Feng ay walang bloodline ng 10,000 ancient races, mayroon lang siyang perpektong Blood Devil Sun bloodline, isang Imperial Dao bloodline. Shua. Sa isang pag-iisip, ibinalik ni Zhao Feng ang kaluluwa ng Golden Wing Scarlet Tiger sa katawan nito. Kasabay nito, kumuha si Zhao Feng ng ilang 100 origin fruit juice at ipinahid ito sa mga sugat ng Golden Wing Scarlet Tiger. Ang 100 origin fruit juice ay epektibo kahit laban sa kamandag ng 5 poison distinct bees. Tao, anong ginawa mo? Ang isa pang Golden Wing Scarlet Tiger ay sumugod kay Zhao Feng at nagpadala ng isang alon ng mental energy. Weng. Sinubukan ng ilang Bee Emperors na harangin ito sa pamamagitan ng patuloy na pagtusok dito. Roar. Ang Golden Wing Scarlet Tiger na inalipin lang ni Zhao Feng ay biglang umungal. Handa akong maglingkod sa aking master. Kung handa kang sumunod sa akin, maglingkod sa master kasama ko. Sabi ng inaalipin na Golden Wing Scarlet Tiger. Golden Wing Scarlet Tigers, patayin natin ang taong ito at iligtas ang eksperto ng ating lahi. Ang isa pang malaking Golden Wing Scarlet Tiger ay malinaw na nahuhulaan kung ano ang ginagawa ni Zhao Feng, at ito ay umungal ng malakas. Ngumiti si Zhao Feng. Naisip na niya ang tungkol dito nang umatake sa pack ng Golden Wing Scarlet Tiger. Kahit na nagawa niyang alipinin ang mga pinuno, hindi niya makokontrol ang buong grupo. Dahil sila ay mula sa 10,000 ancient races, iba sila sa mga normal na beast pack sa kontinente. Gayunpaman, ngayong si Zhao Feng ay may ganitong makapangyarihang Golden Wing Scarlet Tiger, hindi na niya kailangang matakot sa natitirang Golden Wing Scarlet Tigers. Tara na, sinira ni Zhao Feng ang inalipin na Golden Wing Scarlet Tiger at pinuntahan ang isa pang Golden Wing Scarlet Tiger na sumigaw lang. Tao, walang hiya ka. Ang Golden Wing Scarlet Tiger ay umungal sa galit, ngunit hindi ito nakatagal laban kay Zhao Feng at sa isa pang Golden Wing Scarlet Tiger na magkasama. Hindi nagtagal ay natakpan ng mga sugat ang katawan nito, at nawalan ito ng kakayahang lumaban. Shua. Sinipsip ni Zhao Feng ang kaluluwa nito sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata at dahan-daang nagprint ng dark purple na simbolo ng God Tribulation Lightning sa kaluluwa nito. Ang Golden Wing Scarlet Tiger ay nagpumiglas ng kaunti, ngunit ang kaluluwa nito ay naging napakahina pagkaraan ng ilang sandali at sa wakas ay matagumpay na inalipin ni Zhao Feng. Pumunta ka. Nag-utos si Zhao Feng, at isa-isang tinalo ng dalawang pinakamalakas na Golden Wing Scarlet Tiger ang iba pang Golden Wing Scarlet Tiger sa Little World of Illusions. Nagawa ni Zhao Feng na alipinin sa wakas ang lahat ng Golden Wing Scarlet Tigers, ngunit isa sa mga mahihina ang namatay sa kamandag. Mahigit 40 sa 5 poison distinct bees ni Zhao Feng ang namatay sa labanan. Walang Bee Kings ang nakaligtas. Lahat ito ay nasa loob ng inaasahan ni Zhao Feng. Ngunit talagang nakuha niya ang isang 10,000 ancient races pack sa huli. Ang potensyal ng Golden Wing Scarlet Tiger ay maraming beses na mas mataas kaysa sa 5 poison distinct bees. Ito ang magiging unang hukbo ko sa Ancient Dream Realm. Ang mga mata ni Zhao Feng ay matigas at puno ng layunin ng labanan. Sa pamamagitan ng mga Golden Wing Scarlet Tiger na ito, naniwala si Zhao Feng na makakakuha siya ng mas maraming kapalaran sa loob ng Ancient Dream Realm. Pagkatapos ay tumingin si Zhao Feng sa pond matapos ang laban sa Golden Wing Scarlet Tigers. Ang tubig sa pond ay napakalinaw na natatanaw ito ng isa. Tila ito ay buhay, at nagbigay ito ng malamig at kalmadong pakiramdam. Noong nakipaglaban si Zhao Feng sa Golden Wing Scarlet Tigers ngayon lang, nanatiling kalmado ang pond na ito at hindi naapektuhan. Master, ang tubig sa loob ng lawa ay kapakipakinabang sa puwersa ng buhay at sa kaluluwa. Maaalis nito ang mga dumi sa loob ng bloodline ng isang tao at mapataas ang tsansa ng pagbabalik ng bloodline sa mga ninuno nito. Higit pa rito, napakadaling kunin ito. Paliwanag ng pinuno ng Golden Wing Scarlet Tiger. Ito ay kapakipakinabang din sa kaluluwa. Kumislap ang mga mata ni Zhao Feng. Bahagya siyang nagulat. Karamihan sa mga kayamanan sa mundo ay nakatuon lamang sa isang aspeto. Halimbawa, maaaring mapataas ng Immortal Springs wine ang habang buhay at estado ng pag-iral ng isang tao,
habang ang Illusion God Wine ay nakatuon sa kaluluwa. Hindi napigilan ni Zhao Feng na maglakad pasulong at humigop. Isang malamig na rush ang agad na pumasok sa katawan ni Zhao Feng at sumanib sa kanyang mga limbs at organs. Una, ang puwersa ng buhay ni Zhao Feng ay tila nalinis ng agos ng malinaw na tubig. Ang kanyang pisikal na puwersa ay panandaliang tumaas at naging mas pino. Ang kapangyarihan ng pond na ito ay umabot sa kaibuturan ng kaluluwa ni Zhao Feng. Para bang si Zhao Feng ay pumasok sa isang mundo ng tubig. Ang kanyang estado ng puso ay lubos na kalmado, at ang mga layunin ng langit at lupa sa paligid niya ay lumitaw. Napakagandang epekto. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata matapos mawala ang sensasyong ito sa pagkabigla. Ang Golden Winged Scarlet Tigers ay nanirahan sa Ancient Dream Realm at uminom ng tubig na ito sa napakatagal na panahon, kaya ang epekto ng tubig na ito ay maaaring mas mahina sa kanila, ngunit si Zhao Feng ay hindi nagmula sa Ancient Dream Realm, at ito ay first time niyang uminom ng tubig na ito. Damang-daman niya kung gaano kabisa ang tubig ng pond na ito. Ito ay mas mahusay kaysa sa kombinasyon ng Immortal Springs Wine at Illusion God Wine, at ito ay epektibo para sa mga may mas mataas na cultivation. Ang pond na ito ay maaaring maging breakthrough point ko sa Mystic Light Realm. Tuwang-tuwa si Zhao Feng. Ang mga kayamanan na nakatuon sa kaluluwa ay napakabihirang, at mas bihirang makahanap ng isang bagay na kapakipakinabang para sa quasi-sacred lords at sacred lords. Ngunit ang epekto ng tubig na ito ay mapupunta muna sa estado ng pag-iral at katawan bago pumasok sa kaluluwa. Pagsusuri ni Zhao Feng. Ang katawan ni Zhao Feng ay umabot na sa antas ng isang sacred lord, kulang lang siya sa layunin. Mas mainam kung maaari niyang gawing direkta ang tubig sa pond sa kanyang soul intent. Kinuha ni Zhao Feng ang green spiritual gourd at inalis ang ilan sa tubig ng pond. Bantayan ang lugar na ito. Inutusan ni Zhao Feng ang Golden Winged Scarlet Tigers at pagkatapos ay umalis. Anong klaseng kakayahan ito? Saan nagpunta si Master? Nanlamig ang tingin ng Golden Winged Scarlet Tiger. Hindi nito maramdaman ang aura ni Zhao Feng sa loob ng 1,000 milya mula rito. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata sa ipinagbabawal na palasyo ng Hall of Gods. Ngayong nahanap ko na ang pagkakataong makapasok sa Mystic Light Realm, kailangan kong maghanda. Marahan na bamulong si Zhao Feng. Kung ang isang tao ay nabigo na makapasok sa Mystic Light Realm, ang mga pagkakataong makalusot sa hinaharap ay magiging mas mababa. Hindi nang ahas si Zhao Feng na basta-basta itong subukan kahit na mayroon siyang 100 Origin Sacred Honey. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Kunyon at Nine Darkness Palace ay nagdulot ng matinding pressure, maaaring patatagin lang ni Zhao Feng ang kanyang pundasyon sa loob ng isa pang 10 taon bago subukang makalusot. Biglang tumunog ang boses ni Bi Qingyu sa kanyang isipan. Master, nagsimula ng kumilos ang Nine Darkness Palace. Pinatataas nila ang proteksyon sa paligid ng mga target ng assassination. Kasabay nito, naglagay sila ng isang grupo ng mga misyon na nakatuon sa Hall of Gods. Nagulat si Bi Qingyu ng maraming impormasyon kay Zhao Feng sa pamamagitan ng Dark Heart Seal. Sa pagtaas ng proteksyon mula sa Nine Darkness Palace, ang kahirapan ng mga misyon na itinakda ni Zhao Feng ay naging mas mataas na antas. Nagtakda rin ang Nine Darkness Palace ng mga assassination mission para sa upper echelon ng Hall of Gods. Ang mga target ay mas madaling patayin, ngunit ang mga gantimpala na ibinigay ay hindi kasing halaga ng Blood Essence Pill o ng Spiritual Blood Core Pill. Gayunpaman, ang mga aksyon ng Nine Darkness Palace ay nasira pa rin ang Hall of Gods. Ang sagupaan sa Nine Darkness Palace ay hindi mapigilan. Bagamat ang Sacred Lord Demonic Abyss ay tinakot ni Zhao Feng noong nakaraan at hindi masyadong direktang nagawa ang Nine Darkness Palace, lalo lamang tumaas ang alitan sa pagitan ng dalawang puwersa. Kapag umabot na ito sa isang tiyak na antas, tiyak na magpapadala ng mas malakas na puwersa ang Nine Darkness Palace para salakayin si Zhao Feng. Higit pa rito, tila interesado ang Black Screen Corner sa dalawang table task, at nagpadala sila ng maraming eksperto upang scout ang Hall of Gods. Gayunpaman, dahil ang mga materyales na ginamit sa paggawa ng mga table task ay ibinigay ni Zhao Feng at pinino ng Sacred Dr. Jade Spirit, ang mga normal na tao ay hindi makalapit. Halos imposible para sa kanila na matuto ng anuman. Whoosh! Tumalon si Zhao Feng at dumating sa pill refining center ng Sacred Dr. Jade Spirit. Sacred Dr. Jade Spirit, gusto kong gumawa ka ng mga table tasks na maaaring tumukso sa mga Sacred Lord.
Sabi ni Zhao Feng. Ngayong kumilos na ang Nine Darkness Palace, kailangang gawin din ito ni Zhao Feng kung hindi, ang mawawala ay tiyak na ang Hall of Gods. Maaaring hindi sapat ang laman at mga bloodline ng Golden Wing Scarlet Tigers, maliban kung bibigyan mo ako ng mas mahalagang laman at mga linya ng dugo. Tumingin si Sacred Doctor kay Zhao Feng ng may pag-asa. Nakatanggap siya ng 3 Golden Wing Scarlet Tiger mula kay Zhao Feng. Hindi maisip ng Sacred Doctor Jade Spirit kung saan kinukuha ni Zhao Feng ang Golden Wing Scarlet Tigers na ito, at bahagya siyang nagsisi na pumayag siya kay Zhao Feng ng ganoon kadali. Maaaring mas marami siyang nakuha kay Zhao Feng. Subukan mo ito. Naglabas si Zhao Feng ng isang flask ng tubig mula sa pond sa Ancient Dream Realm. Anong kakaibang likido? Naningkit ang mga mata ni Sacred Doctor Jade Spirit. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng kakaibang likido. Napakalinaw ng tubig, at nagbigay ito ng kalmadong sensasyon. Ang layunin ng isang Sacred Lord ay magpapagulo lamang. Maaari mong subukan ito ng kaunti. Sabi ni Zhao Feng. Upang mapadalisay ang tubig ng lawa, kailangan muna itong maunawaan ng Sacred Doctor na si Jade Spirit. Napalunok si Sacred Doctor Jade Spirit at ipinikit ang kanyang mga mata habang napuno ng malinaw at kalmadong sensasyon ang kanyang katawan. Para siyang pumasok sa isang malalim na estado.